Sugod po tayo sa kainang ito sa Maynila na kinilala ng prestigyosong Michelin Guide. Ang kanilang specialty, Pinoy comfort food mula Luzon, Visayas at Mindanao. May mainit na niluluto ngayon dito sa Malacanang. Hindi ito ang sagot ng administrasyon sa mga nanggigisa sa kanila ha, dahil ang iniluluto rito, pagkain mismo. Sa labas lang kasi ng tirahan ng First Family ng Pilipinas, may isang lumang bahay na ginawang restaurant. At ang restaurant na ito, kabilang lang naman sa ginawaran ng Bib Gourmand ng Michelin Guide. Ang mga putahing isinuserve nila rito, heirloom recipes o mga minana pa ng may-ari na si King sa kanyang Lolo Heracleo mula sa Ilocos at Lola Oswalda na mula naman sa Sulu. Ito yung kabel at ang kanila pong menu o cuisine dito, buong Pilipinas halos from north to south, Ilocano dishes hanggang sa pagkain ng mga tausog sa Sulu. Haliho kayo. Hi! Good morning, Chef! Good morning, good morning. Kamusta po kayo? Congratulations! Ang galing! Ano nga kinako nyo, Bib Gourmand? Bib Gourmand. Wow! Si King, kapatid ng chef na kinilala rin ng Michelin Guide, si Chef Miggy, na nun lamang nakaraang linggo, itinampok din natin. Dahil ginawaran din ng Michelin Bib Gourmand ang kanyang restaurant na Palm Grill sa Quezon City. Taga saan ang lolo't lola mo? Ang lola po, Ma'am Jess, is from San Nicolas, Ilocos. Ilocano? Opo. At ang okay. lola ko man po is from Sulu. Wow! Yes. So, yung lolo ko po is a physician. During the 1950s, he was tasked to open the Sulu General Hospital. Ah, okay. Opo. Sa Sulu, doon niya po nakita ang aking lola. Yung lola ko naman po, Ma'am Jess, is a historian, educator, turned politician naman po. Yung pagkain nila rito may love story. Ang una naming lulutuin, okoy ng kanilang Lola Oswalda. So ito yung gulay natin na kalabasa at kamote na dilaw. Okay, tama. Okay. Tapos ito ang butter mixture po natin, Ma'am Jess, na Yung vegetable. butter, chef, is It's- rice flour. Yeah, rice yes. flour. It's Yung, rice flour, ah, ah, into the cornstarch, salt, Cornstarch, pepper, okay. to taste po. And tapos, Ma'am Jess, siya po ay ating babalik na rin. Okay. Kaya ating set na din. Once golden brown na po siya, Pwede na, chef, no? yes, that's when we know that Okay. our foil is ready. Ayan. Perfect sa suka. Isa pa sa kanilang ipinatikim, ang pampawi ng pagod ng mga tiga-Western Visayas, ang kansi. Ito po yung parang sinigang version ng Visayas. So, ang pampaasim ho nila, ito yung remarkable dito kasi sa atin sa Luzon, sampalok, kamyas, minsan mangga, santol. Sa kanila, batuan. Yung kanilang kansi, may langka. So, I suppose oil. So, ginigisa. Atsuete. So, lalagay po natin siya. Okay. So, And then, sous chef kamatis. Oo. Importante po, Ma'am Jess, kailangan yung ating kamatis po ay ripen or pulang-pula. oo. Hinog. Kaya Hinog. mamula-mula po yung sabaw ng kansi. Yes, tama po. Kasi yun po nagbibigay ng distinct color at flavor po ng ating kansi. And then, batuan Susunod na. po natin yung ating batuan. Okay. Ang ating langka, Ma'am Jess, sige po, ay pinakuluan na. Pre-cook na yung langka. So, isay na po natin siya. Tignan ito at dadagdag na po natin ang tubig. Big. Tanggal. Pag ito po, Ma'am Jess, na kumulo na, pwede na po natin siyang reserve. Let's try. Itong rice nila may something sa ibabaw. Yes po, ma'am. Ano yun, yung, King? Yung garnish po ng rice natin po, ma'am, is the bubok po, ma'am. Bubok? Opo, it's Ano a yun? toasted coconut po siya, ma'am. Eh dahil may Ilocano blood din kayo. Opo. Mangantayon, apo. Yes. O, yun.
Walang pinagkaiba sa sa sinigang natin. Except na yung sabaw niya, medyo manilaw-nilaw na mamula-mula kasi merong kamatis. Ngayon naman, tikman natin yung kanilang okoy. Yung kanilang okoy, very balanced. Malutong, chewy din yung kalabasa. Hindi nila tinipid sa hipon. Sarap. The way we prepare the food po, ma'am, there's nothing too fancy. Just old way of cooking. Kung ano lang yung alam nating parang okoy. sa tuwing linggo, pag pupunta sa mga bahay ng lola natin or lolo, yung a hearty meal made with the love ng mga fresh ingredients. Nararamdaman mo yung pagmamahal ng iyong mga ninuno. Kasi yung pagkain nila hanggang ngayon, nandito natitikman natin. Isa rin sa kanilang house specialties ang kanilang lengua. Tikman naman natin yung kanilang lengua, Spanish style, original recipe. So, what's originally prepared naman po ito, ma'am? Ang sarap! Ang lasa at saka malambot. Sarap. Ang problema ko lang dito, yung mga pagkain nila, mapapakanin ka talaga. Buhay sa bawat putahe ang mga kwento't pamana ng kanilang lolo't lola na patuloy na isinasalin sa bawat sangkap. At kahit katapat lang sila ng Malacanang, ang kanilang kainan hindi pinapatakbo ng politika, kundi ng pagmamahal sa pagluluto na nakaugat sa kanilang pamilya. Palangga ko ikaw, Apo. Palangga ko man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng panuke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa mga susunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ng Diyos. Mapatawad ng Diyos sa lahat ng lumalapit sa Kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.